Magkasabay na inatake nina Chi-Fei at Niu Yu ang napakalaking buhawi na nilikha ng Flame Spine Turtles leader. Subalit naihinto nila agad ito noong sila naman ang atakihin ng kalaban nilang halimaw. Agad na inubos ni Zoufan ang mga naglalakihan at matutulis na bagay na ipinangatake ng Flame Spine Turtles leader. Naisip ng ating bida na malalagay nga raw ang lahat sa panganib kapag wala silang naisip na ibang solusyon. Nagtataka na rin siya kung may kahinaan ba talaga ang kinakalaban nila na higanteng halimaw. Sinubukan muling gamitin ni Zoufan ang kanyang sense skill para pakiramdaman ang buong katawan ng Flame Spine Turtles leader. Pinagpatuloy niya ito hanggang sa nakita na niya kung saan maaaring tumalab ang kanilang mga pag-atake. Mukhang ang kahinaan nga raw ng buhawi na binuo ng halimaw ay ang mismong ibabaw nito. Tinawag ng ating bida sina Chi-Fei at Niu Yu para sabihin na tulungan daw siya ng mga ito na pigilan ng saglit ang Flame Spine Turtles leader. Bigyan nga lang daw siya ng mga ito ng 10 segundo para masubukan na niya ang kanyang pinaplano. Sumagot naman si Niu Yu at sinabi kay Zoufan na sila na nga raw muna ang bahala sa halimaw. Kung magagawa nga raw niyang maprotektahan ang Jinhai City ay baliwala nga raw sa kanya kahit 10 minuto pa ang hingin nito. Inatake na muli nina Niu Yu at Chi-Fei ang Flame Spine Turtles leader, ngayon ay hindi na nila ito tinigilan ng pag-atake para mabigyan nila ng sapat na oras ang ating bida. Nakita ni Zoufan na umabot na sa 830 ang naipon niyang unallocated attributes. Agad niyang inutusan ng kanyang War God system na ilagay na raw nito sa lahat ng kanyang attribute ang mga naipon niyang stats. Sa isang iglap ay bigla na lang bumulusok pa itaas ang kapangyarihan na taglay ng ating bida. Sa mga puntong ito ay may lakas na siya ngayon ng isang peak novice War God level. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Zoufan at agad nang inumpisahan ang kanyang plano. Pagkarating niya sa tuktok ng buhawi ay agad niyang ini-activate ang kanyang bagong kapangyarihan na Splendid Sword Power. Kanina lang ay wala ni kahit isa sa mga pag-atake nila ang tumatalab sa napakalaking buhawi, ngayon ay unti-unti na itong winawasak ng ating bida. Habang nanunood ay napapaisip si Niu Yu kung talaga nga bang mapapatay ni Zoufan ang higanteng halimaw. Sinigurado ng ating bida na tatamaan niya rin ang ginawa niyang pag-atake ang mismong Flame Spine Turtles leader. Hindi inasahan ng halimaw ang pag-atake ni Zoufan kaya hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataon na umiwas o dumipensa. Nakatanggap ang ating bida ng notification na makakakuha raw siya ng 10 attribute points nang dahil sa pagkakapatay niya sa Flame Spine Turtles leader. Pinaalala rin sa kanya ng kanyang War God system na hindi pa raw niya nakukolekta ang 2 War God grade items na Flame Spine Turtle Shell at Flame Turtle Monster Core. Nakahinga na ng maluwag si Zoufan matapos nitong makumpirma na napatay na talaga niya ang Flame Spine Turtles leader. Pagkalapit ni Niu Yu ay agad nitong sinabi na sa wakas nga raw ay patay na ang nakakakilabot na halimaw. Sinabi naman ni Chi-Fei na hindi niya nga raw inakala na magagawa ngang mapatay ng ating bida ang Flame Spine Turtles leader. Natawa si Niu Yu habang sinasabi na naaalala nga raw niya ang totoo niyang edad sa tuwing nakakakita siya ng isang napakahusay na binata na gaya ng ating bida. Sumang-ayon din si Chi-Fei at sinabi na sa edad nga raw ni Niu Yu ay mukhang malapit na itong ibaon sa ilalim ng lupa. Nagalit si Niu Yu at sinabihan si Chi-Fei nang wala naman daw mag-iisip na tanga ito kung hindi naman daw ito magsasalita. Lahat na nga lang daw ng mga sinasabi nito patungkol sa kanya ay puro na lang masama. Ngayon ay mas naoobserbahan na ni Zoufan ng Inferno Gate dahil mas malapit na sila at wala na rin silang pinuproblemang mga halimaw. Naisip ng ating bida kung siya lang ba raw ang nag-iisip nito. Bakit nga raw pakiramdam niya ay parang mas malaki na ngayon ang Inferno Gate kumpara noong pinagmamasdan nila ito kanina. Nagsalita si Chi-Fei at sinabi na mukhang parehas nga raw sila ng iniisip ni Zoufan, ang Inferno Gate nga raw na nakikita nila ay patuloy na lumalaki. Kapag nagpatuloy pa nga raw ito sa paglaki ay maaari na itong maglabas ng iba't ibang klase ng halimaw na manggagaling sa Inferno Monster Cave. Sinabi rin ni Niu Yu na may balita nga raw na noong nangyayari ang isa sa mga pinakamalaking monster swarms ay lumaki ang isang monster gate hanggang sa pinakasukdulan. Noong mangyari nga raw yun ay maging ang dominator ng isang monster cave ay nagawa ring makadaan sa gate na siyang nagdulot ng isang nakakapanlumong trahedya para sa isang lungsod. May itatanong sana si Zoufan kay Niu Yu tungkol sa nabanggit nitong monster swarm, pero hindi na niya ito naituloy noong may bigla siyang napansin.
Agad niyang binalaan ang lahat na kailangan daw nilang mag-ingat. Sinabi ng ating bida na parang araw silang binabagyo ng mga nag-iinit na apoy. Sinabi naman ni Chi Fei na halos hangin nga lang daw ito pero nagagawa rin daw sila nitong mapinsala. Napansin din ni Chi Fei na mas mabilis na nga raw ngayon ang paglaki ng Inferno Gate, kapag nagpatuloy pa nga raw ito ay hindi na rin magtatagal at tuluyan na itong magbubukas hanggang sa pinakasukdulan nito. Sinabi ni Niu Yu na kapag nangyari nga raw yun ay tiyak na mawawasak ang buong Jinhai City. Sinabihan ni Zhou Fan ang kanyang mga kasamahan na hindi na raw sila maaaring mag-aksaya pa ng oras, kailangan na nga raw nilang masira ang Inferno Gate sa lalong madaling panahon. Mas binilisan pa ngayon ng tatlo ang ginagawa nilang paglalakbay, hindi na nila alintana ang init na nararamdaman nila sa kanilang katawan. Pinagpatuloy nila ang kanilang bilis hanggang sa tuluyan na nga silang makarating sa kanilang destinasyon. Nagtanong ang ating bida kung ito na ba raw ang Inferno Gate, halos malabundok na nga raw ang laki nito. Sa laki nga raw nito ay hindi na nakakapagtaka kung bakit napakaraming giant monsters na gaya ng mga flame spine turtles ang lumusob ng sabay-sabay. Sinabi ni Zhou Fan na parang may kakaiba nga raw doon, tinanong niya rin ang dalawa kung napansin rin daw ba nila ito. Parehas naman na sumagot ng oo ang dalawa, idinagdag pa ni Niu Yu na wala nga raw ni kahit isang bakas ng halimaw ang matatagpuan doon. May mga dumating sa lugar habang kumikiskis sa lupa ang mga gamit ng mga itong sandata. Nagtanong si Niu Yu kung ano nga raw itong ingay na kanilang naririnig. Nagsalita ang ating bida at sinabihan ang kanyang mga kasamahan na kailangan daw nilang mag-ingat. Sinundan nila kung saan nagmumula ang mga naririnig nilang tunog hanggang sa makakita na sila ng napakaraming halimaw. Pagkarating ng mga halimaw ay agad na ang mga itong umatake. Nakilala naman ni Niu Yu na mga Inferno Monster puppets nga raw ang mga halimaw na ito. Agad na pinapatay ng tatlo ang mga lumalapit sa kanilang halimaw. Mas madami man sa kanila ang mga halimaw pero sapat naman ang kanilang mga lakas para patayin ang bawat isa sa mga ito. Nagsalita si Chi Fei at sinabi na kailangan pa nga raw nilang bilisan ang pagpatay sa lahat ng mga halimaw. Habang patuloy na nakikipaglaban ay sinabi ni Zhou Fan na hindi nga raw malalakas ang mga kinakaharap nilang Inferno Monster puppets. Nagsalita rin si Niu Yu at sinabi na sunod na nga raw nilang wawasakin ang Inferno Gate kapag naubos na nila ang lahat ng mga halimaw. Nagulat ang tatlo noong makita nila ang paglabas ng isang mata mula sa loob ng Inferno Gate. Kinabahan si Niu Yu habang pinagmamasdan niya ang matang ito, agad niya ring sinabihan ang kanyang mga kasamahan na kailangan daw nilang umatras. Bago pa man sila makalayo ay may bigla na lang ginawa ang sumulpot na mata ng halimaw. Nangamba ang tatlo noong bigla na lang nilang hindi na igalaw ang kanilang katawan. Doon na nagsalita ang isang makapangyarihang halimaw at sinabi na napakaliliit nga raw ng mga tao at napakahihina nga raw ng mga ito. Bakit nga raw ang mga ito nagpapakahirap na makipaglaban kung kamatayan din lang naman ang kanilang kahahantungan? Napakadali nga lang daw sa kanya na durugin ang mga ito na parang mga langgam. Naisip ni Zhou Fan na napakalakas nga raw ng nararamdaman niyang kapangyarihan mula sa nasa harapan nilang halimaw, napapaisip din siya kung doon na ba raw sila mamamatay. Nagulat ang ating bida noong bigla na lang nagliwanag ang flaming sword pendant na lumabas mula sa kanyang dibdib. Kasunod noon ay binasag ng kapangyarihan niyang ito ang ilusyon na ipinapakita sa kanila ng isang halimaw. Nagtaka si Zhou Fan noong mapadpad siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Naisip ng ating bida na malalaman niya nga lang daw kung nasaan siya ngayon kapag tumawid na siya sa nasa harapan niyang lagusan. Pumasok na agad sa loob ng lagusan si Zhou Fan para matingnan kung ano ba ang makikita niya doon. Pero hindi inasahan ng ating bida ang matatagpuan niya sa loob nito. Nagsalita ang isang halimaw at sinabi na nasurpresa nga raw siya dahil isa lang batang novice war god ang paulit-ulit na sumisira sa kanyang mga plano. Sinabi rin ng napakalaking halimaw na sa wakas nga raw ay nagkaroon na siya ngayon ng pagkakataon para makita ng personal ang ating bida. Kabang-kaba naman si Zhou Fan habang pinagmamasdan ng higanteng halimaw, napapaisip siya kung paano nga raw niya malalampasan ang sitwasyon niyang ito. Shoutout kay Idol Jonathan Garcia sa pagbibigay ng 100 stat points. Shoutout kay Idol Ryan J. Villarba sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Tumawa ang halimaw at sinabi na dumating nga raw ang novice war god na ito sa tamang oras.
Nagpakilala na rin ng higanteng halimaw na siyang araw ang Dominator ng Inferno Monster Cave. Nakaramdam ng matinding panganib ang ating bida mula sa nasa harapan niyang halimaw. Naisip niya na wala nga raw siyang kalaban-laban kung talagang ang ito ang Dominator ng Inferno Monster Cave. Ang halimaw nga raw na ito ay isang thick high-ranked Monster King. Napapaisip si Zofan kung ano nga raw ang maaari niyang gawin sa ganoong sitwasyon. Ang isang araw novice war god na gaya niya ay kayang-kayang patayin ng halimaw na ito sa loob lang ng ilang segundo. Habang pinagpapawisan sa kaba ang ating bida ay naisip nito na hindi nga raw siya binigyan ng warning ng kanyang war god system. Doon na niya sinubukan na gamitin ang war god system para malaman na niya kung ano ba talaga ang halimaw na nasa kanyang harapan. Napapaisip ang ating bida kung ang Shadow of Inferno Dominator ba raw ay kagaya din lang ng isang Dominator by location. Nagsalita ang Wasp King at pinaliwanag sa kanyang Master Zofan na hindi nga raw ang mismong Inferno Dominator ang halimaw na nasa kanilang harapan. Ang isang araw peak level Monster King ay hindi maaaring lumabas sa pinakamalalim na bahagi ng Monster Cave, gaya na lang ng kanyang senior na Four-Armed Ape King. Lumakas ang loob ng ating bida at sinabi na siguro naman daw ay may magagawa siyang paraan basta hindi ito ang mismong Inferno Dominator. Tinawag ni Zofan ang malaking halimaw at sinabi na kung gusto nga raw siya nitong patayin ay tumigil na ito sa kakaputak at simulan na agad nila ang kanilang laban. Natawa ang halimaw dahil talagang nakakapagyabang pa raw ang ating bida kahit na nalalapit na ang kamatayan nito. Napakatanga nga raw nito kung inaakala nito na mapapatay siya ng isang human novice war god. Huminto na rin sa pagsasalita ang halimaw at inumpisahan ng atakihin ang ating bida. Bago pa man tumama ang pag-atake nito ay agad na ini-activate ni Zofan ang kanyang battle sword technique. Sinalubong niya ang pag-atake ng halimaw gamit ang kanyang bagong kapangyarihan na Splendid Sword Power. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pinakasentro ng lugar nang dahil sa halos magkapantay lang ang lakas ng mga pinakawalan nilang pag-atake. Kaso nga lang ay napatilapon pa rin ang ating bida noong makalusot ang isang pag-atake ng halimaw. Tumilapon ito ng ilang distansya hanggang sa tumama ang likuran nito sa isang matigas na pader. Nagsalita si Zofan at sinabi sa halimaw na makakaya niya naman daw pala ito. Naasar ang halimaw dahil nakalusot din sa kanyang balikat ang pag-atake na ginawa ng ating bida. Bumagsak si Zofan mula sa pader kung saan siya tumama. Agad din siyang bumangon at sinabi sa halimaw na isa nga lang daw talaga itong Dominator by location. Nagsalita ang Inferno Dominator at sinabi na hindi niya nga raw akalain na masusugatan ng ating bida ang kanyang by location. Hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit napakarami niyang alagad ang namatay sa mga kamay ng ating bida. Sinabi ng Inferno Dominator na mahihina nga raw ang mga young human war gods, at halos hindi niya nga raw makita ang kapangyarihan na mayroon ang mga ito. Pero iba nga raw si Zofan kumpara sa mga nakilala niya noon na mga tao, kaya bibigyan pa niya nga raw ito ng isang pag-asa. Doon na sinabi ng Inferno Dominator na maaari niya raw gawing Dominator of Humans ang ating bida, na magtataglay ng napakataas na kapangyarihan na hihigit sa lahat ng mga kalahi nito. Pero bago niya nga raw ito gawin ay kailangan munang lumuhod ni Zofan at magpasakop sa kanya. Nagtanong ang ating bida kung ibig sabihin ba raw noon ay magiging isa siya sa mga tagasunod ng Inferno Dominator. Sumagot naman ng oo ang halimaw at sinabi na kapag ginawa nga raw ito ni Zofan, bukod daw sa magiging ito ang hari ng sangkatauhan ay magagawa rin itong mailigtas ang buhay ng dalawa nitong kasamahan. Nagtanong ang ating bida sa Inferno Dominator kung ganoon rin daw ba ang ginamit nitong paraan para mapasunod nito ang ibang mga tao. Tingin ba raw nito ay gagaya siya sa mga walang hiyang tao na nagtraidor sa kanilang lahi? Tinanong ng Inferno Dominator si Zofan kung ano raw ang mali sa pagsunod ng mga mahihina sa mga mas malalakas sa kanila. Pero alam na nga raw niya ang magiging desisyon ng ating bida, kaya hindi na nila kailangang pahabain pa ang kanilang pag-uusap. Wala nga raw itong balak na sumunod sa kanya kaya nararapat na itong mamatay. Gagawin niya nga raw abo ang buong katawan ni Zofan kasama ang iba nitong mga kasamahan. Sinabihan ni Zofan ang halimaw na napakaaga pa raw para magsalita ito kung sino sa kanila ang mamamatay. Sinalubong ng ating bida ng kanyang Splendid Sword Power ang skill na ibinuga ng Inferno Dominator by location. Gamit ang kapangyarihan niyang ito ay nagawa niyang mapigilan ang pag-atake na ginawa ng halimaw. Sinabi ni Zofan na napakalakas nga raw ng pag-atake na kanyang kinaharap,
Wala nga raw siyang pag-asang manalo kapag hindi niya ginamit ang buo niyang lakas. Agad na ini-activate ng ating bida ang kanilang resonance link para dumagdag sa kanya ang lakas ni Little Gray. Nagulat ang Inferno Dominator noong bigla na lang lumakas ang pag-atake na ginagawa ng ating bida. Sa lakas at laki ng sword blade na pinakawalan ng ating bida ay nagawa nitong mapuruhan ang kinakalaban nitong halimaw. Nagsalita si Zofan at sinabi na hindi niya raw akalain na tanging braso lang ng halimaw ang kanyang mapuputol gamit ang pinakawalan niyang pag-atake. Mukhang hindi nga raw talaga ganoong kadali na talunin ang halimaw na ito. Nagalit ang Inferno Dominator dahil hindi nito matanggap na mapupuruhan lang ng isang tao ang ginawa niyang clone o ang kanyang Dominator by location. Agad muling umatake ang halimaw at sa pagkakataong ito ay sinigurado na niya na mas malakas na ito. Bigla namang nagparamdam ang War God system habang nasa gitna ng pakikipaglaban ng ating bida. Sinalubong muli ni Zofan ang pag-atake ng Inferno Dominator at sinabi na hindi nga raw siya papayag na magtagumpay ang mga pinaplano nito kahit pa ikamatay niya ito. Sa mga puntong yun ay doon na pansamantalang nag-activate ang Monster King Bloodline ni Little Gray. Habang sumusugod ang ating bida ay bigla itong nabalot ng nakakakilabot na aura ng isang makapangyarihang halimaw. Nangamba ang Inferno Dominator noong makita nito ang aura ng Monster King Bloodline na nagmula kay Little Gray. Sa kaba ng halimaw ay hindi na nito nagawang makaiwas sa splendid sword power na pinakawalan ng ating bida. Noong mawala na ang halimaw ay nagtaka si Zofan kung ano raw ang nangyari. Habang nagbabago ang kanyang paligid ay napapaisip siya kung siya na ba raw talaga ang nanalo. Maya-maya pa ay sabay nang dumating sina Chife at Niu Yu, parehas na mga itong tinanong kung ayos lang ba raw ang ating bida. Sinabi rin ng dalawa na nag-uumpisa na nga raw mawasak ang napakalaking Inferno Gate. Nagwala ang Inferno Dominator noong matalo ni Zofan ang kanyang bilocation. Sa ngayon ay nasa loob pa rin ng Inferno Monster Cave ang orihinal nitong katawan. Sinabi ng Inferno Dominator na napaka-imposible nga raw na mangyari ito, paano nga raw magagawa ng isang tao na nasa level ng Novice War God na matalo ang kanyang bilocation na nasa loob ng Inferno Territory na kanyang binuo. Sinabi ng halimaw na pipilitin niya nga raw makawala sa loob ng Monster Cave na ito para patayin at gawing abo ang buong katawan ng ating bida. Pinaghahanda na ng Inferno Dominator ang kanyang mga alagad para sa binabalak niyang paglusob. Pero bigla niyang naalala ang makapangyarihang aura na siyang naging dahilan kung bakit natalo ng nakalaban niyang tao ang kanyang bilocation. Napapaisip ang Inferno Dominator kung bakit nga raw kagaya ng aura na ito ang aura na naramdaman niya noon. Sigurado nga raw siya na patay na ang nilalang na nagmamay-ari ng ganoong klase ng aura. Nabahala ang Inferno Dominator sa makapangyarihang aura na kanyang nakaharap kaya ipagpapaliban na raw niya ang kanyang binabalak. Hindi nga raw muna siya gagawa ng hakbang ng pabigla-bigla na lang. Naisip na lang niya na ipaalam ang balitang ito sa ibang mga halimaw, hahayaan niya nga raw muna na ang mga ito na lang ang magligpit sa ating bida. Nagtanong ang isang Dominator ng isang Monster Cave kung bakit daw sila tinawagan ng Inferno Dominator. Nanghula naman ng isang Dominator na baka nga raw pinatawag sila ng Inferno Dominator para humingi ng tulong dahil nilulusob ngayon ng napakaraming tao ang loob ng Inferno Monster Cave. Itinanggi naman ito ng Inferno Dominator at sinabi na iba raw ang dahilan ng kanyang pagtawag. Doon na niya ipinaalam sa ibang mga Dominator ang ginawa niyang paglusob sa Jinhai City. Sinabi niya rin sa mga halimaw na sigurado nga raw siya na magiging interesado ang mga ito sa ipapakita niyang tao. Nagulat ang isang Dominator at nagtanong kung ang tao ba raw na ito ay ang anak ng walang hiyang si Zuhui. Natuwa naman ang Inferno Dominator dahil mukhang may galit nga raw ang isang Dominator sa ama ng nakalaban niyang tao. Pinagmamasdan ni Zofan ang unti-unting pagkawasak ng napakalaking Inferno Gate. Habang ginagawa nila ito ay nakatanggap ng mga notification ang ating bida mula sa kanyang War God system. Makakakuha nga raw siya ng 100 unallocated attribute points nang dahil sa unang beses na pagkakapatay niya sa isang Dominator-ranked monster by location. Nasundan pa ito ng notification na nadagdagan pa raw ang pagiging malapit ni Zofan at ni Little Gray sa isa't isa, at umangat na raw sa level 2 ang kanilang resonance link. Nagsalita ang ating bida at sinabi na mukhang siya na nga raw talaga ang nanalo sa ginawa niyang pakikipaglaban. Sinabi ni Niu Yu na talagang nawawasak na nga raw ang napakalaking Inferno Gate. Nagtanong naman si Chi Fei kung paano nga raw ito nagawa ni Zofan,
Binanggit din ito na naramdaman pa nga raw niya kanina ang aura ng Inferno Dominator. Pinaliwanag ni Zofan na bilocation lang daw ng Inferno Dominator ang kanyang nakalaban kaya nagawa niya itong matalo. Sinabi rin ng ating bida na medyo sinwerte lang daw siya. Natawa si Niu Yu at sinabi na inaamin ng araw niya na talagang ang mas mahusay na sa kanya ang mga bagong henerasyon, mas magandang araw ito at mas lalo pang lumalakas ang panig ng mga tao. Natuwa rin si Chi Fei at sinabi na mukhang napakaraming araw alas ang itinatago ng ating bida, sa pagtagal nga raw na nakakasama niya ito ay mas lalo pa siya nitong napapahanga. Nagtaka si Zofan kung para saan nga raw itong silver grass na kanyang nakikita. Natuwa si Niu Yu at sinabi na tinatawag nga raw ito na silver frost grass at ang halaman nga raw na ito ang makakapagpagaling sa kanyang katawan. Humanda nga raw sa kanya ang walang hiyang si Fan Zhongxiong kapag nakabalik na siya sa kanilang lungsod.